Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Warm heart. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa ating himpilan. Bukod sa ating Facebook page, meron din tayong mga replays and re-uploads sa pamamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install via Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at via Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang sa inyong mga cellphone o smartphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gagamitin po natin ito at upang mapakinggan nyo po live na live ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay hanapin nyo lamang itong logo ng ating himpilan. Nasa likod ko po yan ngayon para doon sa mga nakakakita. Pakihanap na lang po para inyo po kaming mapakinggan sa araw na ito. At syempre sa pagpatuloy ng ating pagpapalawak ng reach mula dito sa ating himpilan ay simula noong nakaraang Disyembre ng taong 2025 ay naibalik po natin ang tinatawag na shortwave radio. Ito po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po ba sa ating mga kasama dito sa studio, meron din tayong another platform for today. Na-air ba tayo ngayon sa ayun. So, wala naman. Ayun. Akala ko ay i-air tayo ulit, no? Kasi may nagpaalala sa akin na nakatoka daw. Ayan. Pero mukhang wala naman. So, sa shortwave lang muna tayo na papakinggan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Ayun, meron. Ayan, sabi ko na. Ayun, kasalukuyan tayo. Live na live po tayo napapakinggan sa The Capital FM 104.3. Ayan, sa FM band naman yan. Live na live po ngayong araw, Hunyo 28, 2026. At meron din tayong mga replays sa katabi naman nating istasyon, ang Radyo Magazine 1278 kilohertz every Saturdays and Sundays po yan mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. So ano nga ba muna, no? Hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction. Ano ba ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating programang Warm Heart para sa araw na ito? Dahil sa naging pagdiriwang ng Adoption and Alternative Childcare Week 2026 ay muling binigyang diin ng National Authority for Childcare o NACC ang kahalagahan
ng pagbibigay ng mapagmahal, ligtas at matatag na tahanan para sa bawat batang Pilipino, kasabay nito ang mas inklusibong pananaw sa konsepto ng pamilya, isang pamilyang hindi lamang nakabatay sa tradisyonal na anyo kundi sa pagmamahal, pag-aaruga at pangako. Tatalakayin natin ang pagbubukas ng legal adoption sa mga kwalipikadong membro ng ating LGBTQIA+ community bilang bahagi pa rin po ng ating selebrasyon ng Pride Month ngayong Hunyo. Ang mga proseso at pamantayan sa pag-aampon at ang iba't ibang alternative childcare programs na layong mabigyan ng pagkakataon ang bawat bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. So kaugnay po ng aking nabanggit na paksa ay makakasama na natin ngayon sa linya ng komunikasyon si Director Imelda Ronda, Director 3 for Operations and Services ng NACC upang magbigay linaw at mas malalim na pag-unawa rin na maibigay sa atin ito sa advokasya ng ahensya na nagsusulong ng mensaheng Love Makes a Family. So magandang araw po, Director Ronda. Welcome po sa programang Warm Hearts. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, thank you so much, Miss Steph. Isang mapag-arugang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pag-imbita sa NACC para po sa aming advokasya na mapalaganap ang legal adoption sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat din po, Director Ronda, for giving us time dito sa aming programa kahit na alam naman natin is Sunday, no? Sunday is a family day, pero narito tayo, nagbibigay serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. So, unang-una po, nabanggit ko kanina na inyo pong i-discuss, no, kung ano na nga ba yung kasalukuyang konsepto ng isang pamilya dito sa Pilipinas, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, paano po ba ipinaliliwanag ng NACC sa publiko ang pagbabago ng konsepto ng pamilya lalo na sa konteksto ng tradisyonal na pananaw po ng ating mga kababayan? Opo. Maraming salamat po. Actually po, ang ating batas, yung Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, wala pong nasasabi doon kung sino po ang dapat lang na maaaring mag-adopt. Hindi po sinabi doon na mag-asawa lang, mag-asawang babae at lalaki, single, or kung ano paman po ang kanilang gender identity. So yun po ay bukas. Ang ating batas ay bukas sa lahat ng gustong mag-apply as prospective adoptive parents. Wala pong discrimination sa ating batas. So, hindi po ito hiwalay na proseso o espesyal na proseso para po sa ating mga miyembro ng ating LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng mga qualified applicants. So, papaano po natin pinapaliwanag? Ang NACC po ay hindi naman po namin binubura yung legal adoption na tradisyonal na konsepto ng pamilya, kundi mas lalo po natin pinapalawak ito ang pag-unawa na ang pamilya ay nakabatay sa pagmamahal, sa pananagutan at legal na proteksyon sa karapatan ng bawat batang Pilipino. So marami po sa ating mga bata na hindi na maaaring manatili sa kanilang biological families because of the situations they are in. Kaya mahalagang magkaroon po sila ng pamilya, isa pang pamilya na handa at kwalipikadong kumalinga sa kanila. Sa childcare po kasi, ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang anyo ng pamilya, kung saan ang bata ay ligtas, sila ay minamahal, sila ay inaalagaan, at meron silang permanenteng pamilya at tahanan na makikilala hanggang po sila ay lumaki. At nabanggit na po natin itong ang pagbubukas ng legal adoption para po sa mga miyembro po ng LGBTQIA+ community na nais pong syempre maging magulang din tulad ng mga normal masasabi na normal setup po ng family. So para lang po sa kaalaman ng lahat at maging sa
maaring may mga nakikinig sa atin ngayon na mga kapatid po natin sa naturang komunidad na nais po nga mag-ampon para sila po ay magkaroon ng anak. Ano po ang naging batayan ng NACC sa pulisiya na ito? Syempre na may kaugnayan pa rin po sa advokasya po natin na magkaroon ng inclusive at equal opportunity for parenthood sa lahat ng Pilipino. Opo. So, nasabi ko po kanina na meron po tayong batas, yung Republic Act 11642, at yun po ang umiiral na batas sa adoption na tumitingin sa kwalifikasyon, kakayahan at kahandaan ng aplikante o yung mga tinatawag po natin na prospective adoptive parents. At hindi po yung sexual orientation or gender identity ang tinitingnan po dito. So, sabi ko nga po kanina, hindi ito hiwalay o espesyal na proseso para sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community, kundi pantay na pagpapatupad ng batas para sa lahat ng qualified applicants. So, isinusulong nito ang inclusivity sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pangunahing konsiderasyon ay ang tinatawag po namin na best interest of the child at ang kakayanan ng aplikante na magbigay ng ligtas, matatag at mapagmahal na pamilya. And speaking of qualifications, ano po ba yung mga qualification o requirements na dapat po ihanda ng ating mga applicants mula sa LGBTQIA+ community para mag-proceed po dito sa tinatawag na legal adoption? Opo. So, ang ating pong mga LGBTQIA applicants ay kinakailangan tumugon po sa parehong kwalifikasyon ng lahat ng aplikante, kabilang na po yung tamang edad, which is 25 years old, full civil capacity, meron po silang good moral character, at of course may kakayahang mag-alaga at sumuporta sa mga bata po. At kailangan din po silang dumaan sa tinatawag namin ng mga pre-adoption processes, social work assessment, yung pag-conduct po ng kanilang home study assessment, psychological or medical evaluation kung kinakailangan, at iba pang mga documentary requirements. So, hindi po automatic ang approval ng sino pong aplikante dahil ang bawat kaso ay sinusuri po ng social worker batay sa best interest ng bata at sa kakayahan ng aplikante na maging responsable at permanenteng magulang sa isang bata. Ito po, gusto lamang po naming malaman kung bakit sa LGBTQIA+ couples, sa kanilang sitwasyon ay isa lamang ang maaaring formal na mag-ampon, at may mga hakbang ba para mabago itong sistemang ito in the future? Opo. Sa kasalukuyan po kasi sa ating batas sa Pilipinas, yung ating pong mga legal frameworks, especially yung ating pong family code, ang batayan po kasi ng married couple, ang nakalagay po doon ay sa pamamagitan ng isang babae at isang lalaki. So yun po ang kinikilala ng ating batas. Wala pa po kasi tayong batas tungkol sa same-sex marriage po. So, para po mabigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga LGBTQIA members na mag-ampon through the legal process, ang isang isang miyembro o individual ang kinikilala ng batas na maaaring maging aplikante po. So yun lang po talaga yung batayan. Wala po tayo kasing batas pa na nagsasabi na maaari na pong mag-adapt ang same-sex couple, married couple. So sa kasalukuyan po, individual or single aplikante lang po ang tinatanggap natin. Maaari po yun kapag tayo po ay nagbago na ng batas at kinikilala na ng Pilipinas ang same-sex marriage. So maaari na pong mag-apply as married couple ang same-sex individuals po. Pero sa ilalim po ng ating kasalukuyang batas, ang maaari lang pong mag-file ng formal na application for adoption ay isang individual lang po doon sa couple na yun.
Ito naman po just for assurance lang po, Director Ronda, ay paano po tinitiyak, ng NACC na magkakaroon ng, patas at walang, diskriminasyon when it comes to the legal adoption process para po sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community? Meron po bang safeguards, against, bias or stigma? Saka ano po ang maaaring maging role ng mga social worker at evaluators regarding the process? Opo. So gumagamit po tayo ng pare-parehong, standards both sa, ano po, married, couple or solo parents, single applicants, miyembro ng ating LGBTQIA community. Pare-parehas po ang standards, requirement at assessment process para po sa kanilang lahat. Ang sexual orientation or, gender identity ay hindi dapat gawing batayan ng disqualification kung matutugunan naman ng aplikante ang lahat ng legal, medical, psychological, social requirements para sa isang applicant. So ang assessment po ay nakatuon sa parenting capacity, stability ng, pamilya, motivation, may support system po ba sila, may safety, measures ba sa, bahay at yun po, yung kakayahang tugunan ang pangangailangan ng bata. Hindi lang po yung basic requirements na makapag-provide ng pagkain, damit, bahay. Kung hindi po kaya po ba yung masuportahan, yung spiritual, other forms of psychosocial needs of the child, developmental needs of the child, and especially the educational needs of the child. Hindi po sapat na kaya namin pakainin, kaya namin bigyan ng bahay, may tahanan kami. Kung hindi matustusan, parang yung ano po, yung tradisyonal na pamilya na Hmm. alagaan mo yung bata, pag-aralin yung bata, bibigyan natin ng values, kung ano man yung mga values sa ating pamilya ay rating natin sa bata po. So yun po, wala po tayong discrimination kasi nasa qualification po yan. Marami pong tinitingnan ang social worker, especially kapag sa motivation, bakit gusto mo pong mag-adapt dahil ikaw ba ay childless? Or meron ka talaga sa puso mo kahit single ka, solo parent ka, ay kaya mo at gusto mo na magbigay ng permanenteng pamilya at meron kang kakayahan, financially, economically, socially, mentally, psychologically, na maging isang magulang sa isang bata. And, speaking of, that 'no, yung mga tinitingnan nga po ng ating, social workers 'no, regarding sa capacity ng ating yung mga nag-a-aspire na maging magulang 'no, na maging magulang nga nitong mga aampunin na mga bata. So, sa usapin po ng, tinatawag nga po na best interest of the child, ay ano-ano po ang, mga iba pang pamantayan na tinitingnan po ng NACC sa pagpili po ng adoptive parents? Opo, napakalawak po ng gustong sabihin ng, best interest of the child. Kaya po malawak din po ang pagsusuri ng, social worker sa kakayahan ng isang, magulang o isang individual na, mag-alaga ng isang bata permanently. Because ito pong mga batang ito ay hindi naman po natin kaano-ano, 'di po ba, hindi natin Hmm. kadugo. Although meron po tayong tinatawag na relative adoption. In a way, kadugo po natin yun, kapamilya natin dahil ina-adapt po natin yung pamangkin, apo, first cousin, yun po yung napapaloob sa ating batas. Pero karamihan po sa mga bata po natin na inaalagaan ay o magiging adopted child po natin ay hindi po natin kadugo. So dapat po malawak din po ang assessment ng social worker sa kahandaan ng isang prospective adoptive parents, both emotionally, psychologically, financially, and socially, yung kapasidad nila ng gampanan ang panghababuhay na responsibilidad bilang magulang. Dahil sa legal adoption po, sinasabi ko, it's a permanent placement. Kapag ka po legally adopted na po yung bata, gustong sabihin po lahat ng karapatan, lahat ng responsibilidad ng isang magulang ay nakaatang na po sa kanila. So wala po itong parang sa ulian, ay ayaw ko na kasi
mahirap pala na maging Mm. adoptive parent, medyo nag-misbehave yung bata at yung pag-misbehave ay naku-correlate po natin dahil adopted siya. It's not because they are adopted. May other circumstances kung bakit nag-misbehave yung bata at hindi dahil sa siya ay adopted or ampon ng isang pamilya. So, nadudoon po dapat yung kahandaan ng isang magulang na gampanan ang kanilang tungkulin sa panghabang buhay na responsibilidad po nila sa bata. Eto naman po, Director Rhonda, given lahat po ng inyong nabanggit regarding dun sa mga pamantayan na atin pong sinusuri upang ma-determine na itong mga gustong maging magulang na ito ay talagang pwedeng maging magulang itong mga bata. So, paano naman po natin tinitiyak itong tinatawag na transparency at accountability pagdating po dito sa adoption system, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na nasa LGBTQIA+ community? Opo. So, actually po marami po talagang kumbaga mga kahit po sa adoption hanggang ngayon meron pa rin po tayong tinatawag na social stigma. Kumbaga Mm. hindi pa po talaga siya totally accepted by society yung adoption. Of course, marami tayong mga misconceptions pa rin sa adoption kaya po ang NACC ay patuloy sa amin pong advokasya sa pagpapaliwanag ng legal process of adoption, ang pagpapaliwanag sa tamang proseso na ito ay nakabatay sa batas, ito ay sinusuri ng mabuti at ito ay ginagawa para sa best interest ng bata. So hindi ang personal na pananaw o stigma at ang dapat na maging batayan kung hindi po palagi kong sinasabi yung kakayahan ng aplikante na magbigay ng mapagmahal na tahanan sa isang bata at patuloy po kami sa aming mga information and education efforts upang mapalawak ang pag-unawa ng publiko at mabawasan ang tinatawag po natin na discrimination, especially po dito sa ating mga miyembro ng LGBTQIA community na sila naman po ay merong karapatan bilang Pilipino na maging isang magulang din po at magbigay ng permanenteng pagmamahal, permanenteng tahanan sa isang batang Pilipino na nangangailangan nito. And speaking of social stigma po, Director Rhonda, paano po tinutugunan naman ng NACC itong mga minsan na masabi na pagtutol o agam-agam ng ilang sektor ng lipunan hinggil sa pagpayag po sa LGBTQIA+ adoption? Opo. Sa nabanggit ko po kanina, kami po ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na pagpapaliwanag sa proseso na nakabatay sa batas, sa assessment at sa best interest ng bata. At kagaya po nito, ang ating pong mga ang ating pong mga media partnership po, kagaya po nito na kami ay masaya na naimbita po ninyo sa inyong programa para po sa aming information and education efforts sa ating pong publiko para po mas lalong mapalawak ang kanilang pag-unawa at mabawasan nga po yung social stigma or discrimination pagdating sa usapin ng adoption. Kasi po talagang kahit po ngayon kapag sinabi po na adopted or ampon, mas lalo pag sinabi pang ampon ka lang, napakasakit pong pakinggan yun, especially po doon sa bata na nakakarinig po. At yun po ay nagiging isa pang dahilan sa bullying ng mga bata kapag po naririnig ng ibang mga bata po na negative ang gustong sabihin ng ampon. Hindi po negative ang gustong sabihin ng ampon. Ang pagiging ampon po ay isang paraan ng pagmamahal sa isang bata. Kasi sinasabi nga po namin, meron po kaming advokasya
tinatawag po namin na proud ampon. So ano Mm. pong gustong sabihin ng ampon? Parang ano po siya, acronym po siya. Yung A po is anak, lahat po tayo ay anak, di po Mm. ba? M is magulang. Lahat tayo in a way naging magulang. Single man tayo, naging magulang tayo sa ating mga pamangkin o mga anak ng ating mga kaibigan. Mm. P is for pamilya. Nabibilang tayo sa isang pamilya. O is ordinaryo. Ordinaryong mamamayan man po tayo. Pero kapag pinili po natin na magbigay ng pagmamahal, pinili natin na bigyan ng pamilya ang isang bata, ang lahat ng aksyon po natin ay natatangi. So yun po yung gustong sabihin ng ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi. So lahat po tayo ay ampon, actually. Mm. Dahil dyan sa bago po naming pagpapaliwanag, hindi lang yung talagang yung mga bata na legally na process yung adoption o yung mang hindi tinatawag din natin na adopted or ampon na hindi po dumaan sa legal na proseso. At yan po ay dapat din po natin bigyan ng tutukan din po natin na ang mga batang yon ay hindi nating hayaan na manatili sa isang pamilya na wala pong legal na prosesong dumaan sa kanilang pagiging miyembro ng pamilya. Bigyan po natin ng pagkakataon ang isang bata na maranasan po nila na sila ay they have that sense of belonging na hindi sila kaiba, hindi sila iba sa lahat ng miyembro ng pamilya. Mm. Ayun, bigyan diin lang natin itong acronym na ibinahagi sa atin ni Director Ronda. A for anak, M for magulang, P for pamilya. Saka yung O at N, ordinaryo pero natatangi. Ito naman po, no, Director Ronda, bukod po sa legal adoption, paano pa po pinalalakas ng NACC ang iba pang alternative childcare programs tulad po ng foster care at kinship care? Opo. So, actually po pagka sinabi po kasi nating other forms of alternative childcare, medyo hindi pa po sanay yung ating publiko sa alternative childcare. So mas lalo po namin pinapalawak yung pagpapaunawa ng foster care at kinship care kasi mas medyo may familiarity po tayo sa mga terminologies na yan. Pero sila po ay halimbawa lang nung tinatawag natin na alternative childcare. So ang foster care naman po ay ito ay temporary lang po, temporaryng pag-aalaga ng isang bata. Ito po ay may mga qualification din po ang isang magulang or individual na maging foster parent. So kailangan po ma-license din po sila as foster parents para po sila rin ay mabigyan ng makapagbigay ng angkop na pag-aalaga sa mga batang hindi maaaring manatili sa kanilang biological family. So, nakikipagtulungan po ang NACC sa aming po mga regional offices, sa ating pong mga partner local social welfare and development office, sa mga LGU po, yung mga mga social workers po natin, at lahat po ng mga partner agencies para po sa pagre-recruit, pag-a-assess, pagmo-monitor at pagbibigay ng mga support services din po sa ating mga foster parents. So ang layunin po nitong ating alternative childcare program kagaya ng foster care at kinship care ay mabawasan po natin yung matagal na pananatili ng mga bata sa mga institutional care. So yung mga tinatawag po natin na yung traditional word pa po natin na mga ampunan, bahay Mm. ampunan. So ayaw po natin na mga bata po natin ay manatili doon ng matagal. So kailangan po sila ay sa pangangalaga ng isang pamilya at isang way po is foster parenting, foster care placement nitong mga bata para po in a way ay mailapit natin sila sa tinatawag natin na family-based care environment din po. Kasi po kahit na po gaano man kaganda yung ating pong mga bahay ampunan, hindi pa rin po nila masasimulate ang kumbaga ang isang pamilya, ang isang family-based care environment ng isang bata. So talagang pino-promote din po namin yung foster care
Although it's a temporary placement of the children kasi po may mga ibang pagkakataon na ang mga bata po na napupunta sa ating mga foster care ay pansamantala lang po kasi merong mga situation na kailangan yung kanilang biological family ay kailangan munang matugunan. But in the end po, gusto natin na maibalik din yung batang yun sa pangangalaga ng kanilang biological parents. Siguro ito na lamang po 'no, ang, aming itatanong sa inyo, Director Ronda, bago ko po kayo, pakawalan, dito sa programa sa pangmatagalan pong, pananaw o, long term po ito 'no. Paano niyo po nakikita ang epekto ng mas inklusibong adoption policies sa kinabukasan ng mga batang Pilipino at sa lipunan po na ating ginagalawan? Opo. Sabi ko nga po yung ating batas ay wala namang pong dini-discriminate. Lahat po na qualified basta po sila ay pumasa sa pagsusuri at sa mga qualification bilang prospective adoptive parents. Lahat po tayo, lahat ng gustong mag-ampon ay maaari pong mag-apply as prospective adoptive parents. So papaano po natin maipagpapatuloy ito pong programa na ito? Nakasama po ang lahat. Of course, yung patuloy po natin na pagpapaliwanag, patuloy po natin ng pag-i-engage especially po sa ating mga solo parents o sa ating mga LGBTQIA members or community, kung papaano po natin mas lalong mapapalawak ang implementasyon ng adoption and alternative childcare. Although medyo kumbaga matagal na usapin po ito dahil ito ay nangailangan po ng batas na sa katuparan po sa pamamagitan ng batas, pero huwag po tayong sumuko kasi at the end of the day, ang palagi po nating sinasabi, ano ba yung best interest of the child? Ang best interest, marami pangangailangan ang ating mga bata na magkaroon ng permanenteng pamilya. At ang bawat pangangailangan na yon ay nakasalalay kung ano ba yung interest ng bata. Iba-iba ang interest ng bata. So kailangan po natin ng iba't ibang anyo ng pamilya rin po. Kumbaga kung saan magmamatch o kung saan magsuswak na matutugunan ng isang individual o pamilya yung pangangailangan ng bata. Yun po yung ating talagang paramount consideration, always for the best interest of the child. And with that po, maraming salamat po, Director Ronda, sa pagsama niyo po dito sa programang Warm Heart sa araw na ito. Tulad ng ating nabanggit kanina, kahit ay Sunday ngayon, Family Day, pero nandito tayo naghahatid po ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan sa loob man o labas ng ating bansa. Sa uulitin po at God bless po sa inyo. Okay, maraming salamat po at isang mapag-arugang araw po sa ating lahat. Maraming salamat din po. At ating nakasama sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito si Director Imelda Ronda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Childcare o NACC. Magbabalik po ang ating palatuntunan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Alagaan ang isipan. Pagaanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart. Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman. Di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan.
At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay live na live po tayo napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. At syempre maging sa ating Evox PBS receiver app. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan. Sabi ko nga kanina, nabanggit ko na ito sa simula ng ating programa. Ngayon po ay live na live din tayong napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital FM band po yan. Kaya ayan, mapaloob man o labas ng Pilipinas ay napakalawak po ng ating reach. Samantala, ating pag-uusapan naman sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa araw na ito, trigger warning po no para sa mga nanonood at nakikinig po sa atin ngayon dahil medyo mabigat-bigat po no yung ating usapin para sa second half ng Warm Heart dahil atin pong babalikan yung nangyaring school shooting po dyan sa Tacloban City, particular yung mga psychological factors behind sa pangyayaring ito no at para ito po ay ating mahimay-himay at mapag-usapan, lalong-lalo na po kahapon ay ginunita pala ang World PTSD Awareness Day. Ayan po, napag-usapan din natin yung PTSD sa mga nakaraang edisyon ng Warm Heart pero pag-uusapan natin muli ito dahil ito ay may kaugnayan po no tulad ng aking nabanggit kanina doon sa nangyaring school shooting doon sa Tacloban City. At para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig ay nasa 3.9% ng world population ang meron pong tinatawag na post-traumatic stress disorder o PTSD. Yan po ay ayon mismo sa World Health Organization. Kaya naman ay nangangailangan din tayo dito no ng self-care para po sa mga medyo magkakaroon po ng triggers po no sa ating usapin sa ikalawang bahagi ng Warm Heart. At kaugnay ng lahat na yan ay makakasama nating muli dito sa ating edisyon sa araw na ito si Sir Jose Joey Alejo, isang registered psychologist at guidance counselor mula sa InTouch Community Services upang talakayin ang mga psychological aspect no ng insidenteng ito at mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maalagang kapaligiran no para sa ating mga kabataan. Sir Joey, magandang araw po at welcome pong muli dito sa Warm Heart. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Sir Joey, naririnig po ako? Ayun, hintayin natin si Sir Joey. Sir Joey? Sir Joey? Ayun, Sir Joey, subukan natin ulit. Sir Joey, nandiyan na po kayo? Ayun, mukhang nagkakaproblema tayo sa ating technicals. Hindi naman siya naka-mute, no? Hindi naman. Ayun, mukhang may problem lang talaga doon sa ating connection. Ayun, Sir Joey, welcome po muli sa Warm Heart. Sir Joey? Hello? Hello? Ayun, Sir Joey. Sorry. It's Yeah, all good right morning. po. Okay po. Ayun. So, tulad ng ating nabanggit kanina dito sa intro ko po sa inyo ay ating pag-uusapan, babalikan natin no, yung psychological aspects behind doon sa nangyaring school shooting sa Tacloban. Dahil kahapon pala ay ginunita itong tinatawag na World PTSD Awareness Day. So, Sir Joey, sa inyo pong pananaw at pagsusuri sa nangyaring school shooting sa Tacloban City ay ano po yung mga pangunahing psychological factors no marahil tulad po ng trauma, galit, social isolation na nagtutulak po sa mga kabataan patungo sa mga insidenteng ganito na puno ng karahasan po.
Okay, so yaman din lamang na mention mo na, no, yung ibang mga psychological symptoms, no? So, gagawin nating mas simple yung mga kung saan nag-ugat, no? O mga pinagmulan nitong ganitong karahasan, no? So sa kaso ng Tacloban school shootings ay marami tayong makikitang posibleng ugat o pinagmulan ng ganitong karahasan. Kahit naman sa iba pang mga karahasan, no? Kasi kung mapapansin natin, ang dami na, no? Parang nag-mushroom siya, Mm. no? Na hindi lang yung sa Tacloban, yung nangyari sa Tacloban, yun ang pinaka-apex, no? Pinaka-sukdulan na yon, no? Na Mm. para matawag ang ating pansin na kailangan nating gawa nito ng paraan, no? Unang-una, napaloob dito yung environment o yung kapaligiran, no? Tutukoy natin lalo na sa kanilang tahanan, no? Kung paano ang galaw ng mga bata, no? Sa loob ng tahanan. Meron pa bang factor na sila ay sumusunod sa kanilang mga magulang or kino-consider nila na kailangan pang irespeto yung kanilang magulang, ganun din ang mga sinasabi sa kanila, no, ng kanilang mga magulang at paggawa ng kabutihan, no, mula sa loob ng tahanan. Pangalawa ay yung kapaligiran, no. Unang-una sa kapaligiran ay yung ating paaralan, no. Mm. Kasi sa ating paaralan, exposed pa rin ba sila o nakalantad pa rin ba sila na may reassurance sila o katiyakan na sa paghubog ng kanilang kaisipan, no, at kaalaman ay napapa napapadaman ba ng mga guro, no? No, kasi ang pinakaimportanteng karakter dito ay yung mga guro, paano sila nag-i-interact sa mga estudyante, no? Na napapakita ba nila na sila ay ligtas sa loob ng paaralan, Mm. no? And then yung social media, napaka-importante, no? Yung social media at malakas ang impluwensya nito, no? Sa mga kabataan, lalong-lalo na ngayon, no? Kung babalikan natin, merong isang engagement, isang bata na manood o maki-engage doon sa gore box, no, na Mm. tinatawag, no? Na hindi lang yung isang araw, no, na ginagawa niya na te-trace back mo yon, babalik tanaw natin na matagal niya na, no, na siya ay involved doon, no? Na hindi masyado napapansin ng kung sino man yung mga nasa paligid niya, no? Kasi ang pag-alam sa kanya ay siya ay isang tahimik na bata, no? Pero yung katahimikan na yon hindi natin maarok, no? Sa English nga, silent waters run deep, no? Mm. So sa ngayon, yun ang mga tahimik na bata na kailangan natin bigyan din ng pansin, no? Anong klaseng katahimikan, no, ang nagaganap, no, sa kaisipan ng mga batang ito, no? At paano nito, mabalik tayo sa media, no, paano nito nilalarawan o pinapakita ang isang kaso o event ng karahasan, no? Nung panahon namin yung karahasan, no, let's say pag may shooting, putok lang ng baril, yun na. Mm. Pero ngayon sa pelikula, makikita mo pati yung dugo, yung mga no, yung mahiwalay na parte na o bahagi ng katawan, pinapakita masyadong vivid, masyadong graphic, no? So, mas matatanim sa isipan ng mga bata yung mga yon, no, directly na nakita nila, no? Kasi yung ating senses ay isang malaking factor para matuto tayo, no? Parang trigger yan, no? Mm. Kung yun at iyon ang ating nakikita, so yun ang by default, yun ang papasok sa ating kaisipan. Mm. At ang next step is, yun na ang gagawin natin. No, Mm. without any choice, no, without any decision making. And lalo na sa mga ganyang edad, yung decision making nila ay napaka-nil, napaka-hina pa. Hindi pa na-develop yung part ng brain, no, na kung saan yung kanilang executive functioning ay na lumalawak, no? Yan ay aabot usually sa 18 years old, no? Kaya ganun nga, no? And then yung sa loob ng pang-apat, sa loob ng paaralan, no, kung paanong pinasusunod ng mga guro, no, at ang adhikain ng paaralan, no, na maging mabuti at kapakipakinabang na mamamayan. Meron pa ba tayong ganun, no? Yung
pagtukoy natin sa ating mga values, no? Ano yung pagpapahalaga natin, no? Na na kailangan bigyang halimbawa ng mga guro o kung sino man yung nakatatanda, no? Na nasa kapaligiran. No? At karugtong yan, ano ba yung mga values o pagpapahalaga, no? Na nakalantad o naka-expose yung mga bata, no? Kalimitan ay social media, balik tayo sa social media, no? So cycle lang siya, no? Paulit-ulit. At kung yung paulit-ulit na yon ang tumatakbo sa kaisipan, ang isipan nila ay normal lang pala ito. Mm. Something normal, no? To do, no? Kaya kung ano man ang maisipan nila, magiging normal na aksyon para sa kanila. Pang-anim, yung exposure ng kabataan, of course, sa computer games, no? Gaya ng Gorebox nga nun, ng akin nabanggit. Then pang-pito, yung laxity o kaluwagan, no, sa patakaran ng pagpasok sa eskwela, no? Kung napansin natin, hindi na check, no? Kasi metal yung baril, no? O I don't know kung may plastic na baril, no? Na hindi madidetect ng metal detector kung meron man, no? Sa gate, no? At pangwalo, yung ugali o pag-ugali ng mga bata o kabataan, no? Na pagiging tahimik, no? Kasi kumbaga, yun ay isang safe action, no? Or coping din nila. Mm. So yun yung mga bagay na yon, no? Maaari nating itukoy, no? Na pag hindi natin nabigyan ng pansin ay sadyang lalawak, no? Or magiging chronic, no? Or paulit-ulit, no? Hanggang ma-develop ang isang insidente na hindi natin maarok o mahirap tanggapin. Sir Joey, mabalikan lang natin yung exposure sa video games kasi merong balita kasi may ulat na pinatatawag itong developer ng Gorebox para sa isang Senate committee hearing to be headed by Senator Risa Hontiveros, at merong mga nagkomento na nagsabi na wag daw isisi dun sa video games itong nangyari sa Tacloban, itong school shooting na ito. So matanong ko lamang po para lang po sa kaliwanagan ng ating mga viewers and listeners dito sa Warm Heart, meron po bang mabigat na pag-aaral na may factor po talaga yung exposure sa violence, hindi lamang po sa video games kundi maging sa media, sa napapanood sa TV, sa mga streaming platforms natin, kung bakit nahuhubog ng ganito ang ating mga kabataan? Okay. So sa nabanggit ko nga, no, yung biologically, no, yung part ng kanilang utak, no, biologically na yan, no, ay hindi pa masyadong develop, no. At sa ganung lagay, no, hindi pa nga siya develop. So kung ano yung exposure niya, yun ang matatandaan niya. So consciously, yun ang matatandaan niya. At the same time, yun ang tatanim sa isipan niya. No? Magiging normal na, o pangkaraniwan na lang. No? Pangkaraniwan na pala pagdala ng baril, o manakit, no? O bullying. No? So, yun ang nagiging behavior nila, no? Pag-uugali. No? Sa pag-uugali yun, hindi na sila nag-iisip. Kasi nga, yung sa kanilang age, yung consciousness, yung awareness, hindi pa masyadong hasa o develop. No? Unlike yung sa ating mga adult o nakatatanda, nakakapili tayo kung umipili tayo. No? So, kailangan, kasi yung pag nagde-decide tayo, that's an act of empowerment. No? We empower ourselves that we could choose. Pero sa kanila, mahina pa yon. No? Kailangan ng gabay, no, ng isang maayos at magandang ehemplo ng mga nakakatanda, no, sa paaralan. Ito yung mga guro, sa tahanan ito yung mga magulang o kung sino man yung kasamang nakatatanda. So yung constant exposure, no, at kung ano yung available, no, at lastly yung accessibility, no.
That's the easiest thing to access, no, kaysa sa magulang, no, kasi ang magulang nagtatrabaho at Mm. pagdating sa bahay pagod na. So paano na yung interaction nila, no? So they go back to their access on the digital gadget, no, or on a social media Mm. gadget. Mm. Ito naman po, Sir Joey, dahil nga sa biglaang karahasan, no, hindi naman natin, kahit tayong mga wala sa eksena, ay hindi natin nine-expect na magkakaroon ng ganitong klaseng insidente sa paaralan pa nangyari. Ay paano po naapektuhan yung mental and emotional well-being naman nung mga estudyante at guro na nakasaksi doon sa school shooting sa Tacloban? Okay. Biologically, yung ating utak, parang sponge yan. Mm. Yung sponge, alam mo naman yung sponge, pag nilagay mo sa tubig, lahat higupin yan, no? So, anything that na dumaan, no, sa kapaligiran at na-capture ng ating kamalayan, narinig, nakita, naranasan, o kung ano-ano pa na pumasok sa kaisipan, no, ay may impact yan. No? Kasi kumbaga, merong radical change na nangyari. No? At sa bawat radical change, may impact yan. At yung impact yan ang may forever, no, na nag-i-stay sa mind natin. No? At pag stay noon, yun ay hindi lang isang beses, no, paulit-ulit siya. Makulit siya. At sa ganung pangyayari, siyempre mag-usap-usap yung mga nakakita, no? So sa kanilang pag-usap lalong sumisidhi, no? Lumalakas, no? Kung ano man 'yun, maaring takot, no? Pangamba o shock, no? At hindi walang pinipili ito maging estudyante, guro o mga magulang. So sa lahat ng mga nakaengkwentro noon ay talagang may impact, no? Kaya nga lang, ang impact ay hindi pare-pareho, no? Hindi one size fits all, no? Merong matapang na, okay, kaya ko yan. Okay, so meaning, naka-bounce back siya, no? Siya ay nakatayo ulit, no? Para mag-move forward. Kaya lang meron din iba na may hina na hindi ka agad kaya. It will take time. No? Kaya nga sa pagpo-provide ng intervention o yung first aid, psychological first aid, no, kailangan aalamin muna, no, kung ano-ano mga antas, ano yung level ng kanilang paghilo mo, pag-recuperate, no, sa paghanap o pagtapat, no, o pagharap, no, dito sa mga nangyari ito. Kasi kahit hindi tayo, wala tayo doon, the fact na makita natin, may effect na yan. No? Kasi meron tayong nervous system na parang smoke alarm, no? Na merong na mag-react siya. Yun ang action natin, no? Na hindi natin kailangan mag-isip pero nag-react tayo. Pero dalawang action yan, no? Is either we react or we respond, no? At pag nag-respond naman tayo, mag-iisip tayo, ito yung napanood ko na maaring nakakatakot, pero I have to decide, papanoorin ko pa ba o hindi na? O makikipag-discussion ba ako o kailangang i-consult ko sa isang professional sa mental health o sa aking kaibigan o kung ano-ano pang kaya natin gawin. No? Ayun. In regards to that po, Sir Joey, ay ano po kaya ang maaaring maging papel ng paaralan o kung hindi man po paaralan, kahit ng ating pamahalaan mismo sa pagpo-provide ng psychological first aid, lalo na dun sa mga direktang nakakita sa insidente at maging sa pangmatagalan o long-term mental health support. Kasi tulad ng inyong nabanggit, nakatatak na talaga, no, sa isipan, hindi lamang ng mga nandun, kundi maging sa atin na nakikinig lang o nanonood ng balita, itong ganitong uri ng karahasan. So, ang pinaka-able, no, na maaaring makatulong ay yung paaralan, no? Kasi meron sila dong staff or trained
trained staff, no, gaya ng counselor, no, na makakapag-provide ng at least psychological first aid. O kaya pwede silang lumapit sa kanilang DILG na makipag-connect din sa mas malaking institusyon, no, na makakapag-provide ng psychological first aid, no, para makatulong sa kanilang emotional calmness, no. At the same time, kailangan ng collaboration, no, concerted effort, no, kasi kung mapapansin natin sa mga probinsya ito nangyayari, no. Mm. So medyo limited din yung kanilang resources, no. So kailangang mag-outsource sila, no, ng help also, no, sa mga malalaking institusyon para matugunan, no, kasi sa pagtugon nag-involve to ng volume, no, yung number hindi lang isa kasi marami, no. At the same time hindi siya matugunan kaagad-agad, no. So though it takes time pa rin, no, siguro mga 2 weeks hanggang 2 weeks pwede pa yung mag-provide ng intervention, no, kasi yan ay bunga ng yung distance, no, medyo malayo, no. So let's say sa isang probinsya, so yung governor, no, o mag-outsource siya ng mga mental health professionals, no, para makatulong doon, no, sa lugar, no, kasi hindi lang sa Tacloban, no, maging doon sa Tolosa, no, isang batang babae doon, no, at madali yang kumalat, no, lalo na sa mga kabataan. Marinig lang nila, lalo ngayon yung pag-connect doon ay napakabilis, no. Kumbaga lumiit na yung mundo natin, no. Isang click mo lang, nangyari pala yun doon, o pwede mangyari dito. So unang-una yung ating kamalayan, yung awareness natin, na lalo na doon sa mga naglilingkod, no, ng pagpubliko, no, yung mga kung sino man yung politiko na makakapagtugon, no, at makakapag-collaborate. It's a concerted effort and a political will na merong isang mamumuno sa isang distrito o sa isang lugar o sa isang probinsya, no? Siguro simulan natin sa bayan, isang bayan, town, no? At kung hindi kung lang man yon, so he has to ask help from a bigger source, no? That is the province or even regional or even from the NCR, no? So kumbaga word of mouth and connect na, no, ang kailangan gawin. Ito naman po, Sir Joey, in regards naman dun sa mga bata na sangkot, no, na suspect sa insidenteng ito, paano po ba dapat i-handle ng mga otoridad at maging ng mga mental health professionals itong mga suspect na ito upang hindi rin kung meron man silang kondisyon, no, mental health condition, ay hindi naman mapalala ito? Okay, so medyo sensitibo yung yan, no, yung issue yan kasi that involves kasi yung juvenile justice, no, yung juvenile sa pangbata, no, o kabataan, no. Sa atin yung minors are below 18, no. Yes. Pero meron din tayong tinatawag na discernment, 15 and below, no, na pag alam nila yung ginagawa nila, yun ang dapat pumapasok yung discernment, no. At sa mga ganong edad, ang naatasan dyan ng batas ay yung ating kagawaran sa DSWD, no. So mahirap saklawan kung ano man yung kanilang programa dyan, no. Pero kailangan paigtingin, no, kung ano man yung kanilang programa, no. So nasa kanila na yon paano nila pagagalawin, no, at paano nila i-handle, no, itong mga juvenile, itong mga mangyayari kasi diyan, CICL sila, no, children in conflict with the law. No, na talagang sadyang mahirap siya, no, gawin, kaya lang mahirap saklawan ang hindi mo nasasakop, no. So ang tanging, no, gagawaran na
umaaksyon diyan, no, kasama ang mga kapulisan, no, ay yung DSWD, no. So kailangan ng strict monitoring, no, at pag-iingat din, no. Kasi hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip. Nasabi mo nga kung meron pang comorbidity o co-occurring mental health condition, no? Kasi kalimitan diyan talagang wala namang yung karamihan diyan ay nasa poverty line, no? O kaya napabayaan na, no? Sa kalusugan pang-pisikal, no? Yun pa lang kailangan mag-catch up doon, no? Kasi maapektuhan directly yung development ng mental development, no? Yung emotion, yung ating kaisipan, no? At kung kagayon man sa dyan, double effort yan, no? No, kaya mahirap mang unawain, pero yun ang nagaganap, yun ang nangyayari, no? Hindi naman masisisi yung mga magulang, no, sadyang masakit, no, para sa kanila yung nangyari. And speaking of magulang, siguro ito na lamang po bago ko po kayo pakawalan, Sir Joey, ay from a psychological standpoint, ay paano po makatutulong itong pamilya at maging ang komunidad doon sa rehabilitation at reintegration nitong mga tinatawag na CICL matapos ang mga ganitong uri ng insidente? Ang tinutukoy mo yung mga magulang ng mga CICL. Yes. Okay. So para sa mga magulang ng mga CICL, kailangan ay lubusan nilang tanggapin na kung ano man yung nagawa ng kanilang mga anak ay yun, no? Na kailangan na isuko, no? Or ipabayaan nila, not really totally ipabayaan, but then ibigay nila, no, doon sa DSWD, no, ang kanilang mga anak. At I think kahit yung ibang mga magulang ay mangailangan din ng some reformatory or education, no? Psychoeducational intervention, no? At even counseling, no? Kasi karamihan sa kanila ay shock din or hindi pa nila matanggap, no? At lubusan silang nasaktan, no? So kailangan ay makikipag-collaborate sila doon sa DSWD, no? At kung sa anumang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanila, no? So kailangan maging maunawain sila na magiging iba na yung tingin sa kanila ng kapaligiran nila, no? Kasama yun sa adjustment, no, na mangyayari. No? Kung sa Pinoy, yung hiya, no, na malaking kahihiyan, no, or shame, no, itong nangyaring to, no, and that's the psychological, and even merong kakambal na emotional. Anong gagawin mo? May takot ka ba? Magagalit ka ba? O kung ano-ano. So hanggang buhay tayo, walang katapusan yun na may forever, no, yung ating emosyon. And with that po, Sir Joey, maraming salamat po sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. Sa uulitin po, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo. Okay, salamat po. At huwag mong kalimutan, ang In Touch ay maasahan nyo makatulong sa inyo. So please connect na lang, no? Or i-google nyo yung aming landline. Okay. Thank you very much. Thank you, Steph. Maraming salamat po ulit, Sir Joey. At ating po nakasama si Ginoong Jose Joey Alejo, isang registered guidance counselor at psychologist mula sa In Touch Community Services. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyong ito ng Warm Heart. Nandyan sina Sir Leo Magpayo, si Ma'am Susan Aison sa ating Master Control at syempre si Justin Osias. Syempre maraming salamat din sa ating mga resource person na sina Director Imelda Ronda at ang kaka-interview lamang natin na si Sir Joey
Alejo. At dito na nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito sa ngalan ng ating kasamang si Drizzle Nanyong. Ito po si Steph Vicente at ito po muli ang programang Warm Heart.